Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo ay isang sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes. Ito ang araw kung kalyen pinahirapan at ipinako sa krus si Jesus bilang tanda ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Nangyari ang kaganapan mga malapit sa 2,000 taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malapit sa Jerusalem, at tinawag na crucifixion ang pagpapako sa krus ni Jesus. Mga kapatid kong nagpapako ng krus ngayong mahal na araw. Sa araw na ito, Biyernes Santo, habang pinagmamasdan natin ang banal na imahe ng ating Panginoong Hesukristo na nakabaon sa krus, naaalala natin ang kanyang walang kapantay na pag-ibig at sakripisyo para sa ating kaligtasan. Hindi ito basta isang araw lamang ng pag-aayuno at pagdarasal, ito ay isang araw ng malalim na pagninilay-nilay sa kahulugan ng pagdurusa, pag-ibig, at pag-asa. Ang pagpapako sa krus, isang gawaing nagpapakita ng matinding debosyon at pananampalataya, ay higit pa sa isang ritual. Ito ay isang pagpapahayag ng ating pakikiisa sa pagdurusa ni Kristo, isang pagkilala sa ating mga kasalanan, at isang panawagan para sa kapatawaran at pagbabago. Sa bawat pagtukod ng ating mga katawan sa krus, isinasabuhay natin ang kanyang pagpapakasakit, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual. Sa gitna ng sakit at paghihirap na ating dinaranas, tandaan natin ang mensahe ng pag-asa na hatid ni Kristo. Ang kanyang pagkamatay sa krus ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kaligtasan. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na naghihintay. Sa pagpapako natin ng krus, hindi lamang natin ginuganita ang pagdurusa ni Kristo, kundi isinasabuhay din natin ang kanyang mga aral. Tayo ay tinawag na maging mapagmahal, mapagpatawad, at mapagkalinga sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Naway maging inspirasyon sa atin ang kanyang halimbawa upang maging mas mabubuting tao at maging instrumento ng pagbabago sa ating lipunan. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin natin ang espiritu ng pag-asa at pag-ibig sa ating mga puso. Manalangin tayo para sa ating mga kapwa, para sa ating bansa, at para sa buong mundo. Naway patnubayan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay tungo sa kaligtasan at sa pagkamit ng tunay na kapayapaan. Amen. Mga kapatid, ngayong Biyernes Santo, naaalala natin ang paghihirap ni Jesus para sa atin. Isipin natin siya na nakasabit sa krus, nagsasakripisyo para sa ating mga kasalanan, tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, o pagiging sakam. Ang pagpapako sa krus ay tanda ng kanyang malaking pag-ibig. Para sa mga nagpapako ng krus, ito ay pagpapakita ng malakas na pananampalataya, tulad ng pag-aayuno o pagdarasal ng maraming oras para maipakita ang kanilang pagsisisi. Hindi lang ito ritual, ito ay pag-alala sa kanyang pagsasakripisyo, katulad ng pagtulong sa kapwa kahit mahirap. Isipin natin ang hirap na dinanas ni Jesus, ang pananakit, ang panlalait, ang pag-iisa. Pero tandaan din natin ang pag-asa na ibinigay niya. Kahit mahirap ang buhay, tulad ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng mahal sa buhay, may pag-asa pa rin. Ang kanyang pagkamatay ay hindi ang katapusan, kundi simula ng bagong buhay, tulad ng pagbangon mula sa isang malaking pagsubok. Ang pagpapako ng krus ay pagsunod sa kanyang halimbawa. Magmahal tayo sa kapwa, tulad ng pagtulong sa mga pulubi o pagbisita sa mga may sakit. Magpatawad tayo, tulad ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. At tumulong tayo sa kapwa, tulad ng pagbibigay ng pagkain sa mga gutom. Maging mabuti tayo sa isa't isa, tulad ng pagiging mabuting anak, magulang, o kaibigan. Dalangin natin ang gabay ng Diyos. Naway maging mas mabubuti tayong tao dahil sa kanyang sakripisyo, na mas maunawain at mas mahabagin sa ating kapwa. Amen. Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo ay isang sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes.
Ito ang araw kung kalyen pinahirapan at ipinako sa krus si Jesus bilang tanda ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Nangyari ang kaganapan mga malapit sa 2,000 taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malapit sa Jerusalem, at tinawag na crucifixion ang pagpapako sa krus ni Jesus. Mga kapatid kong nagpapako ng krus ngayong mahal na araw. Sa araw na ito, Biyernes Santo, habang pinagmamasdan natin ang banal na imahe ng ating Panginoong Hesukristo na nakabaon sa krus, naaalala natin ang kanyang walang kapantay na pag-ibig at sakripisyo para sa ating kaligtasan. Hindi ito basta isang araw lamang ng pag-aayuno at pagdarasal, ito ay isang araw ng malalim na pagninilay-nilay sa kahulugan ng pagdurusa, pag-ibig, at pag-asa. Ang pagpapako sa krus, isang gawaing nagpapakita ng matinding debosyon at pananampalataya, ay higit pa sa isang ritual. Ito ay isang pagpapahayag ng ating pakikiisa sa pagdurusa ni Kristo, isang pagkilala sa ating mga kasalanan, at isang panawagan para sa kapatawaran at pagbabago. Sa bawat pagtukod ng ating mga katawan sa krus, isinasabuhay natin ang kanyang pagpapakasakit, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual. Sa gitna ng sakit at paghihirap na ating dinaranas, tandaan natin ang mensahe ng pag-asa na hatid ni Kristo. Ang kanyang pagkamatay sa krus ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kaligtasan. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na naghihintay. Sa pagpapako natin ng krus, hindi lamang natin ginuganita ang pagdurusa ni Kristo, kundi isinasabuhay din natin ang kanyang mga aral. Tayo ay tinawag na maging mapagmahal, mapagpatawad, at mapagkalinga sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Naway maging inspirasyon sa atin ang kanyang halimbawa upang maging mas mabubuting tao at maging instrumento ng pagbabago sa ating lipunan. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin natin ang espiritu ng pag-asa at pag-ibig sa ating mga puso. Manalangin tayo para sa ating mga kapwa, para sa ating bansa, at para sa buong mundo. Naway patnubayan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay tungo sa kaligtasan at sa pagkamit ng tunay na kapayapaan. Amen. Mga kapatid, ngayong Biyernes Santo, naaalala natin ang paghihirap ni Jesus para sa atin. Isipin natin siya na nakasabit sa krus, nagsasakripisyo para sa ating mga kasalanan, tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, o pagiging sakam. Ang pagpapako sa krus ay tanda ng kanyang malaking pag-ibig. Para sa mga nagpapako ng krus, ito ay pagpapakita ng malakas na pananampalataya, tulad ng pag-aayuno o pagdarasal ng maraming oras para maipakita ang kanilang pagsisisi. Hindi lang ito ritual, ito ay pag-alala sa kanyang pagsasakripisyo, katulad ng pagtulong sa kapwa kahit mahirap. Isipin natin ang hirap na dinanas ni Jesus, ang pananakit, ang panlalait, ang pag-iisa. Pero tandaan din natin ang pag-asa na ibinigay niya. Kahit mahirap ang buhay, tulad ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng mahal sa buhay, may pag-asa pa rin. Ang kanyang pagkamatay ay hindi ang katapusan, kundi simula ng bagong buhay, tulad ng pagbangon mula sa isang malaking pagsubok. Ang pagpapako ng krus ay pagsunod sa kanyang halimbawa. Magmahal tayo sa kapwa, tulad ng pagtulong sa mga pulubi o pagbisita sa mga may sakit. Magpatawad tayo, tulad ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. At tumulong tayo sa kapwa, tulad ng pagbibigay ng pagkain sa mga gutom. Maging mabuti tayo sa isa't isa, tulad ng pagiging mabuting anak, magulang, o kaibigan. Dalangin natin ang gabay ng Diyos. Naway maging mas mabubuti tayong tao dahil sa kanyang sakripisyo, na mas maunawain at mas mahabagin sa ating kapwa. Amen. Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo ay isang sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes. Ito ang araw kung kalyen pinahirapan at ipinako sa krus si Jesus bilang tanda ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at buhay na walang hanggan.
Nangyari ang kaganapan mga malapit sa 2,000 taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malapit sa Jerusalem, at tinawag na crucifixion ang pagpapako sa krus ni Jesus.